Sa lahat po ng mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan, kapayapaan ay sumating lahat sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo. Amen. Nalalaman natin mga kapatid at mga kaibigan na minagaling ng Panginoon na ang lahat ng mga tao ay magpuri sa kanyang dakilang pangalan sa kapanahunan. At ang kapanahunan iyon, mga kapatid at mga kaibigan, ay ngayon na, sapagkat ngayon narinig mo ang tinig na nagbubuhat sa bayan ng Panginoon, ang bayan kung saan ginawang tanda ng Panginoon upang ang lahat ay mga tuto na, mga kapatid at mga kaibigan, na tumawag sa pangalan ng ating Panginoon. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, ito ang napakadakilang bagay na patuloy nating isakatuparan. Gugulin natin ang lahat ng ating mga panahon na patuloy tayong magbulay-bulay sa kautusan ng Panginoon. Napakadakilang bagay, mga kapatid at mga kaibigan. Mapalad ng tao na hindi lumalakad sa payo ng masama, hindi tumatayo man sa daan ng mga makasalanan, hindi nauupo man sa upuan ng mga manlilibak, kundi ang kanyang kasayahan ay nasa kautusan ng Panginoon at sa kautusan niya nagbubulay siya araw at gabi. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Napakadakilang bagay na mabulay-bulay natin ang kautusan ng Panginoon sapagkat ito ang daan, ito ang mag-aatid sa atin sa dagisay na kapayapaan, sa pag-asa, sa tunay na pag-ibig, na bawang lahat ng mga bagay ating malalaman na sa Diyos nang gagaling. Kaya nga, mga kapatid at mga kaibigan, kung paano inibig tayo ng Panginoon, ibalik natin ang pag-ibig natin sa Panginoon, itaas natin ang kanyang dakila at banal na pangalan upang tayong lahat, mga kapatid at mga kaibigan, ay maging kaluguran niya sa kanyang dakong luklupan sa sangkalangitan. Ipahayag natin ang dakilang mga gawa ng ating Panginoon. Kung paano si Kristo'y nabuhay na mabuli. Patuloy natin ipahayag, mga kapatid. Kung paano si Kristo'y nabuhay na mabuli, ay gayon din tayong mabubuhay maguli sa kawangisan ng kanyang muling pagkabuhay. Taglay natin ay ang gayon ding pagkabuhay. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan, patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Habang ang salita ng Panginoon ay binubulay-bulay natin, ito'y balon ng karunungan o bukal ng karunungan na patuloy na magbibigay sa atin o mag-uudyok sa atin ng saganang kapayapaan at katiyakan sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Great and marvelous are thine works. Patuloy natin awitin, mga kapatid. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints. Who shall not fear thee?
judgments are made manifest. Great and marvelous are thy works, Lord God Almighty. Just and true are thy ways, thou King of saints, thou King of saints, thou King of saints. Patuloy natin ipaalala at awitin na tayo ang bayang hiniran ng ating Panginoon. Sa banal na bayang hirang, Ipahayag natin mga kapatid, sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya at sinasamba. Inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinatubos. Tayo ang bayan niya, maatupan kanyang pasturan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. patuloy tayong magtaas ng ating dalangin ng pagpapasalamat sa ating Panginoon. Dakilang Diyos Ama na lumalang ng langit ng lupa at lahat-lahat ng mga bagay, ang hari ng kaawaan. Panginoon, gawin tayo ito sa iyong banal na mundo upang patuloy na bulay-bulay namin ang iyong mga kagilag-gilas ng mga gawa, upang patuloy na magtumibay sa aming puso at isipan ang iyong magandahang loob. At patuloy, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay na ginawa mo ay makipamalas sa lahat ng mga taong tumataan sa buong sanlibutan upang makilala nila ang isang Diyos na tunay na tumataan sa banal na mundo ng Sayon. Amen. Salamat, Panginoon, sa pusong dinadalisin mo, sa pusong patuloy mong binibigyan ng mga karanasan, sa patuloy namin ng paglakad ayon sa iyong katwiran, sa pagkatuloy nga, Panginoon, inihahanap kami sa katibayan at sa tunay na pag-asa sa kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, nahanda ang mabubuting balita upang madinig ng mga taong tumataan sa sanlibutan sa pamamagitan ng iyong lingkod na ginagamit ng dalising na dalilin ng iyong katwiran o ng iyong dakilang pag-ibig. Salamat, Panginoon, nagagala kami na ang lahat ng mga bagay sa nakikinig at patuloy na ikaw ang magitan at kapag naging mo ang tunay na tumatawag, ikaw ang nag-uulog sa puso at isipan ng sino mang taong kakapagan mo maging bahagi ng iyong banal na buhay ng Sayon. Amen. Purihin ka, Panginoon, sa iyong dakong tulman sa isang kalimutan, sa pangalan ni Kristo Jesus, na aming tunay ng Diyos at Panginoon ng mga lumos, mga lagat tayo, mga minamahal ng mga kapatid, na magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakadakilang panahon at araw po ang aming ipinararating na pagbati sa lahat ng mga may pandinig. Ang mga may pandinig ay makinig mabuti at unawain po natin mabuti yung ating nadidinig. So, binabati namin kayong lahat ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Heso Kristo. Amen po ba? Amen. Ang misyon po ng Panginoong Heso Kristo sa lahat ng iniimbitahan, magsiparito kayo sa aking kayong lahat na nabibigat ang lupa
magsipag-aral kayo sa akin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at manginig kayo sa akin. Naunawaan po ba natin yung invitasyon sa atin bawat isa? Amen. Inaakay na tayo magsiparito kayo sa akin. Kayong lahat na napapagal na lubha. Magsipanginig kayo sa akin, magsipag-aral kayo sa akin. Magaang ipabuhay ang pamatok. Ano po ba ibig sabihin ng pamatok? Katwiran ng Panginoon Diyos yan Amen po ba? Amen. Isipin natin, magbulay-bulay po tayo, no? Mamahinga na yung ating kaluluwa. Bagaman tayo ay nakakarinig, kasama nung kaluluwa natin, yung katawang lupa natin na nangingigit Amen po ba? Amen. Ito na yung huling panahon na iniimbitahan tayo para mamahinga na tayo sa ilalim ng walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan Amen po ba? Amen. Meron hong napakadakilang aral na paniniwalaan tayo na iginawa tayo ng tanda na aalalahanin natin na hindi lumilipas, hindi nasisira. Naunawaan mo ba natin, hindi nasisira, hindi lumilipas, hindi nawawala. Lahat ng bagay mawawala Maging tayong tao sa mundo. Di ba nawawala ang tao? Nasaan yung mga celebrity? Di ba lumilipas sila? Nasaan yung mga may katungkulan sa mga bansa? Di ba dumadating yung limitasyon lumilipas din yung mga namumuno ng presidente ng mga bansang mga sikat. Amen po ba? Amen. Huwag tayong mabagabag sa nangyayari sa sanlibutan. Amen po ba? Yung puso't isip natin, itiwala natin sa pananampalataya yung puso't pag-iisip natin. Isa lang ang nag-iimbita sa atin naghanda sa ating lahat para huwag tayo mapahamak. Amen po ba? Amen. Ano sinabi doon sa aklat ng ito baka unawain natin yung babasahin natin lahat at bubulay-bulayin natin na dito kukuha ng opinion, dito kukuha ng reaksyon sa tanda ng patotoo na nagsasalita yung pinanggalingan ng facts na narinig ninyong ipinapangaral ko. Facts are pieces of information that are true and unbacked by evidence. Ang pakso natin paniniwalaan yung ating tagapagligtas ang nagsalita. Amen po ba? Amen. Hindi po tao yung nagsalita. Ano ho, larawan sa ikatlong araw nung nagsalita. Kanino sinabi? Yung mga tinawag. Yung mga hinirang na apostol. Di po ba? Di ba sila lahat yung mga disciples na saksing lahat sa pagkabuhay na magmuli? Di ba? Naunawaan po ba natin yung facts na sinabi ng Panginoong Jesucristo sa mga disipulo na sinabi sa kanila na ituro nyo at gawin nyong alagad ang lahat ng mga bansa at sasain nyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. Naunawaan po ba natin yung tinuro ng mga banal na apostol ng Cordero na sila ang haligi ng iglesia ng bundok ng Zion? Hindi literal na bundok yung bundok ng Zion. Mga tao po ito, mga kalipunan ng iglesia to na ipakikilala ng Panginoon Jesucristo sa maraming mga bansa sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Ibubukod niya ang mga iglesia na tapat na nananalig sa Panginoong Jesucristo na magiging tanda tayo dito sa ilalim ng silong ng mga langit. Hindi lilipas yung tanda. Hindi masisira yung tanda na pinakilala at inihayag ng Panginoon Diyos yung larawan niya na ang larawan ng Diyos ang Panginoong Jesucristo na pinaniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin yung larawan ng Panginoon Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan? Na ang kahayagan ng larawan ng Diyos yung ating mediator, yung ating tagapamagitan. Ngayon, kung hindi natin kikilalanin yung tagapamagitan, ang pagkilala lang natin sa tagapamagitan ay tao. Pipirmis tayo sa tao. Nasaan pa yung taong si Kristo Jesus ngayon? Hindi ba sa pamamagitan ni Jesus Kristo nahayag na larawan ng Diyos na di natin nakikita? Nagpakita sa mga banal na apostola. Amen po ba? Amen. Binati sila ng kapayapaan ay sumain nyo. Huwag mabagabag ang inyong kalooban. Huwag maguluhanan ang inyong kalooban at pag-iisip.
ako nga rin ito. Ako'y espiritu, walang laman, walang mga buto. Nagpakilala ang Panginoon Diyos. Naunawaan po natin kung saan ako kumukuha ng reaksyon, ng opinion. Di ba kinausap yung mga alagan? Yung inutusan na binasbasan. Ituro nyo, humayo kayo, at ituro nyo sa maraming mga bansa sa buong sanlibutan. At gawin yung alagan ang maraming mga bansa, ang lahat ng mga nakakarinig. Gawin mga followers, gawin mga participants, gawin mga believers in Christ, in the resurrection. Nakilala niyo ang larawan ng Panginoon Diyos kung lalaki ng langit at lupa. Nabuhat siya pasimula nasa ibabaw ng tubig na pumapa sa walang hanggang kalawakan na espiritu. Ano ang larawan ng Panginoong Diyos? Espiritu, buhat ng lalaki ng langit at lupa. Di ba nahayag sa pamamagitan ng Jesucristo ang larawan ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa? Amen po ba? Amen. Nakilala nyo? Nagpakilala siya Naghayag siya sa iyo at sa akin. Nagligtas siya. Ano sabi niya sa iyo at sa akin? Kayo ang mga saksi ko. Ako ang Diyos nyo. Kayo ang bayan ko. Nag-gets natin yung kung paano natin maunawaan na lahat ng mag-a-apply ng paniniwala sa pagkabuhay na magmuli. Tayo ang magiging tanda na iglesia na mapupuspos sa kaluwalhatian at karangalan at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na tayo ang sinikap na itayo sa pamamagitan ng paniniwala na nagpapatotoo na hindi lilipas yung tanda na ibinigay sa atin na inaalala natin. Lahat ng bagay na nakikita natin sa ilalim ng silong ng mga langit, lumilipas, nasisira, nabubulok. Pero yung tanda na ginaganap natin ay pinakilala sa atin, yung facts, yung kinukunan ko ng opinion, ng reaction, hindi lilipas. Amen po ba? Amen. Kaya huwag tayo mabagabag sa nangyayari. Kailangan lang mangyari itong aguluhan ng maraming mga bansa Itong nangyaring halalan ng May 12 na talagang saan nila gagamitin yung pagiging leader nila sa ilalim ng gobyerno. Diba? Dapat mamahala tayo sa ilalim ng gobyerno na mayroong pagmamahal sa kapwa-tao. O di puro kabutihan ang ipa-foundation natin sa Pilipino. Dahil nangyayari na hula dito sa minamahal nating bansang Pilipinas. Kaya huwag tayong maggulubihanan. Huwag tayong mabagabang. Kundi yung simpatya ng puso't pag-iisip natin na mga inimbitahan ng Panginoong Jesucristo sa muli niyang pagparito, ginaganap natin itong tanda na ipinakilala sa atin na hindi lilipas, hindi masisira. Mananatili tayo dito sa tanda na naririnig natin na ipinapahayag ko na kinukunan ko ng reaksyon at opinion yung tanda na ipinakilala sa atin lahat. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin yung pinaghuhugutan ko ng reaksyon at ng opinion. Nagsalita sa mga banal na apostol ng Kordero, tinawag yung mga apostol ng Kordero Di po ba? Ano sabi sa kanila? Huwag maglulumihanan ng inyong mga pag-iisip at kalooban. Ako nga rin ito. Ako'y espiritu. Nagsalita, nagpakilala sa kanila. Naunawaan po natin yung reaction kung saan ako kumukuha. Kung hindi gumawa ng eksena at kasaysayan ng Panginoong Jesucristo, di pagkukunan ba ako ng reaksyon? Kaya niya ginawa yung everlasting character para dyan tayo uhugot ng reaksyon at opinion. Amen po ba? Amen. At kung maunawaan na natin to, magkaroon tayo ng unity. Idalangin natin yung ating minamahal ng bansang Pilipinas at yung mga leader ng mga namumuno ng estado ng gobyerno ng minamahal nating bansa dahil may darating na karangalan ng minamahal nating bansa kaya nagkakaroon ng persecution. Yung leader ng minamahal nating bansa, pinipersecute. Bago natin makamta ng karangalan ng minamahal nating bansa, maraming espiritu ng kadiliman na nabe-persecute. Amen po ba? Amen. Kayo, ano ang
Kailangan gawin ng mga iniimbitahan ng tagapagligtas, magkaroon tayo ng unity ng spiritual sympathy. Idulog natin at idalangin natin sa pamamagitan ng Yesu Kristo ang minamahal nating bansa at ang mga leader ng bansang Pilipinas na nagkakaroon ng persecution. Hello, naunawaan po ba natin? Talagang nagiging greedy niya sa kapangyarihan. Amen po ba? Nagiging sakit na sa mga posisyon. Sila naglalaban-laban. Sila nagpapalitawan ng kapintasan. Sa ano nagaganap itong tanda na ginaganap natin na hindi lilipas, hindi masisira, hindi mabubulok? Ano ho ang pangalan ng kaharian na inorganize ng Panginoon Diyos na ang pamumuno at pamamahala ng tagapagligtas na sinikap ng Panginoon ang mga hukbo na hindi magwawakas hanggang sa muli niyang pagparito? Nag-gets po ba natin? Nakakapi po ba natin yung pinaka-marker na ginaganap natin? 2 o 3 nagkatipo, naroon sa ating kalagitnaan, sumasa atin ng Kristo. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the greatest facts, are pieces of information that are true and backed by evidence. Jesus Christ is the greatest momentum of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the evidence of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Jesus Christ is the author and finisher of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. The author and finisher of our faith. That is the facts of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga relihiyon na nagsilago ngayon, hindi basihan yung magagandang nakikitang building. Hindi basihan yung magagandang disiplina ng samahan. Kung wala naman tayo dito sa ibinigay na tanda na kapag nagdiriwang tayo, umaawit tayo ng mga bagong awitin at naghahain tayo ng nakalulubod na paghahain ng pagdiriwang, na nagbabalik tayo ng maraming karangalan at nagbabalik tayo ng kapulihan at kaluwalhatian sa Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na ating tagapagligtas. Kung wala sa konsepto at wala sa facts ng tagapagligtas natin, yung ginaganap natin, invalid! Naunawaan po natin. Ang daming mga organisado magagandang icon na religion ngayon, imbalido pala. Kasakit tanggapin ito doon sa mga lumago at nagpakasagana sa walang kabuluhang lakad ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Bakit masakit tanggapin ang katotohanan? Pinamunahan natin kalooban ng hari ng mga hari. Amen po ba? Amen. I am a poor servant. Dukha lang po'y tinawag ng tagapagligtas para hiyain yung malalakas. Mababa lang yung tinawag ng tagapagligtas para isawala yung karunungan ng sanlibutan. Hamak lang yung tinawag ng Panginoon Jesucristo na itinayo sa harapan nyo, na binubukay labi ko sa hula ng mga banal na propeta na ang tagapagligtas ang facts na tanda na pinaniniwalaan nating lahat. Amen po ba? Amen. Ang Panginoon Jesucristo, mawawala lahat ng bagay. Gatundok o kontenta ng kanyang salita forever and ever na. Saan nakaukit yung facts? Saan nakaukit yung tanda? Iniukit sa puso natin yan. Sinunod sa isip natin yan. Hindi naupuan sa labi natin yan. Saan kanatlahi natin? Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng mga mananalansang, lahat ng mamumuso ngayon, unawain po natin, babasahin ko sa Malakias chapter 2, verse 1. Lahat ng mga saserdote, lahat ng mga pastor ngayon, lahat ng mga nangangaral ngayon na hindi nila inilagay sa labi nila ang kautusan ng mga banal na propeta upang bigyan ng karangalan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Yesu Kristo na ating tagapagligtas, magpaparating ng sumpa ng kapalaran doon sa mga nangangaral ngayon. Naunawaan po natin doon sa mga pastor, sa mga mangangaral ngayon. Naunawaan natin yung sinabi kay Propeta Malakias, doon sa mga nangangaral na hindi natin inilagay sa labi natin yung kautusan ng mga banal na propeta upang bigyan ng karangalan ng
pangalan ng Diyos buhat sa pasimula, sa pangalan ng Jesucristo. Ano sinabi? Magpaparating siya ng sumpa doon sa mga kapalaran ng mga nangangaral na ginamit ito sa kapakinabangan, ginamit ito sa pandaraya doon sa mga puso walang malay. May darating na sumpa doon sa mga naparito, mga mamungusong at mananalansang na mga mangangaral. Kaya pinag-iingat tayo ng tagapagligtas natin dahil maraming lilitaw na mula ang mangangaral sa pangalan niya. Baka mabiktima tayo. Kaya may pag-asa pa, yung mga nabiktima ng mga mandarayang mangangaral at manlilit lang na mangangaral, may pag-asa makatakas dyan. Talikuran natin yung mga saserdoting nangangaral. Ang gaganda ng bihisan, ang gaganda ng buhay niyan eh. Ang gaganda ng mga sasakyan niyan eh. Bakit po? Masyado sila pinipresis ng mga taong inalipin nila eh. Sino ba dapat ang bigyan natin ng karangalan? Di ba ang Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo, magpatotoo tayo? Iginawa tayo ng panukala na hindi lilipas, hindi nasisira, hindi nabubulok. Ano ginawa ito panukala upang ito ay itanyag natin? Ginawa itong panukala na walang hanggang para itanyag natin ang kapurihan at kadakilaan ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na nakalulugod tayong hain sa kanyang pandinig pag nagpupulit, umaawit tayo ng mga bagong awitin na kung paano si Kristo ay nabuhay na maguli, gayon din bubuhay maguli yung diwa ng alaala natin. Amen po ba? Amen. In Book of John chapter 14 verse 26, ano po nakalagay doon? Ang Panginoong Jesucristo ang Espiritu ng mga aliw. Siya nagpapaalala ng lahat ng kanyang mga gawa sa iyo at sa akin. Maliwanag po ba, Pax? Amen. Maliwanag po ba, kinukulang ko ng reaksyon? Yung sinabi ng tagapagligtas natin. Amen. Hindi ako kumuha ng ipinapahayag ko sa mga stream media. Mismo, ito po yung pinagkukunan ko ng karunungan, yung foundation. Ang Panginoong Jesucristo po, pinagkukunan at pinaghuhugutan ko nung ipinapahayag ko para makatsak tayo sa kaligtasan natin bawat isa. Dahil lumaganap na maraming mga bulaan, mangangaral sa huling panahon eh. Sinisira na itipan, nilapastangan na pangalan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Amen po ba? Makikita na natin yung mga demonic spirit, inililihim yung katuparan ng hula. Naunawaan po ba natin doon sa lahat ng iniimbitahan ay pinaganda tayo ng tahanan sa langit? Kaya opisyal ang bundok ng Zion eh. Sa lahat ng mga nakakarinig, hindi ito temporary bundok, ano po? Kalipunan o delegasyon ng samahan ng mga kalalakihan at kababaihan ng mga pamilya na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, na ang Panginoong Jesucristo katuparan ng hula ng mga banal na propeta, na ang Panginoong Jesucristo ang espiritu na hula ng mga banal na propeta na sinasampalataya na natin. Amen po ba? Amen. Ngayon, isipin natin, sa naririnig natin, kung hindi natin ito ikabubuhay at paniniwalaan, isipin natin kung may pag-asa ba tayo sa muli niyang pagparito. Talastas ng Panginoon Jesucristo kung gaganapin natin ito. Ngayon, kung hindi natin gaganapin ito, magla-lower lang tayo, magbabadging tayo sa sanlibutan. Wala tayong iniintay na ipinamana sa atin bawat isa. Naunawaan po ba natin? Kung paano tayo tinawag, pinili at nahabag sa atin bawat isa? Kung paano tayo nagpapatotoo, siya rin ang nagpapatotoo sa ating lahat ngayon. Naunawaan natin yung facts. Yung nilalaman ng facts na nadidinig natin sa social media. Kaya yung pagiging opisyal ng bundok ng Zion, kaharian ng Panginoon Diyos yan sa lahat ng mga sasampalataya sa tagapagligtas natin na magpapatotoo tayo. Ang Panginoon Diyos nila nagpapatunay sa ating lahat ngayon. Amen po ba? Amen. Nakagagala po itong huling panahon, ano? Itong huling araw. Tingnan nyo, mas dali nangyayari sa maraming mga bansa ngayon. Ano yung nangyayari ito sa India at saka sa Pakistan? Nakita nyo ba yung bansang Pakistan? At yung malalakas na lindol na dumarating ngayon sa buong mundo.
Sino ho ba ang nagbigay ng preparasyon sa atin bawat isa? Preparation sa paniniwala natin. Hindi naman preparasyon sa temporaryong bagay tayo binibigyan ng katiyakan ng kaligtasan. Paniniwala ang ibinigay sa atin lahat. Amen po ba? Amen. Kaya ito ho huling panahon. Nagkaroon tayo ng unity at isang pag-iisip na may takot at paggalang at respeto sa ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas na si Yesu Cristo. Nasa Kanya lang lahat ang pag-asa natin at kaligtasan nating lahat. Amen po ba? Amen. Maging totoo tayong iglesia, maging totoo tayong mananampalataya. Maraming nagkalat na mga fake na iglesia. Mahirap ipagmalaki na marami tayong samahan. Kung wala naman tayo dito sa PAX, kung wala naman tayo sa hula ng mga banal na propeta, dahil ang Panginoong Kristo, ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta na nagpatawad sa atin at tumuko sa atin sa ilalim ng sumpa ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Alam niyo yung mga false kingdom, yung mga unrighteous kingdom, mga nasasaktan yung mga mandaraya, nasasaktan, na-open. Bakit po na-open? Mandaraya ka. Amen po ba? Amen. Bakit nasabi ko mandaraya? Ito, gumawa ng paks ang Panginoon Diyos para hindi tayo mahiwalay. Naunawaan po ba natin kung paano manindigan yung mga banal na apostol ng Cordero? Na hinirang sila, tinawag sila para mangaral, binasbasan sila. Sino ho ang nagbasbas? Sa papaano sila binasbasan? Ang sabi sa kanila, humayo kayo at ituro at gawing alagad ko ang maraming mga bansa. Sa inyo ko hanggang katapusan ng sanlibutan. Hindi ko kayo iiwanan, hindi ko kayo pababayaan man. Amen po ba? Amen. Nakagagalak yung pangako sa atin ng Panginoong Kristo. Kaya lahat ng mga tumayo na nangangaral, ako, nung kahabagan ako ng Panginoong Kristo, nung tawagin ako, na ipapakilala ko sa inyo pangalan ng tumawag sa akin, Hesus Kristo. Pinakikilala ko sa inyo, inihahayag ko yung patotoo na ginawa ng tumawag sa akin. At yung tumawag din sa akin na nagpapatotoo sa paghahayag ko ng katotohanan na naririnig natin sa social media. Saksi ko sa pagkabuhay na maguli ng tumawag sa akin. Amen po ba? At sabi ng tumawag sa akin, pagparito niya, mahayag na siya sa alapaap, mahayag na rin akong katulad niya. Amen po ba? Amen. Kung lahat ng mga nakakarinig pagkakalooban na ng diwa, ng espiritu, ng pananampalataya at pagkaunawa, o di, magiging katulad tayo ng ating tagapagligtas na iingatan natin yung iniuutos niya sa iyo at sa akin na paniwalaan natin. Amen po ba? Amen. O kayo, yung mga mananalansang, maghihintay sila maging katulad, hindi sila mabago-bago. Bakit po? Napuputang Panginoon Diyos sa kanila. Bakit po? Inilihim nila ito, katotohanan. Di po ba? Kaya ako nasasabing mga sinungaling na mga pastor hindi nasumpungan ng kasinungalingan yung ginawang halimbawa ng Panginoon Diyos na hindi lilipas, hindi masisira, kundi mawawala ang lahat ng bagay na nakikita natin na nilikha ng kanyang salita at yung salita na narinig natin na nangyari na in reality, ginawa niyang panukala na pinaniniwalaan at pinaninindigan natin sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Naunawaan po ba natin na dito tayo binibigyan ng iisang pag-iisip ng tagapagligtas natin, ng iisang karunungan, ng iisang pagkaunawa, ng iisang pag-asa at kaligtasan natin bawat isa? Naunawaan po ba natin, binibigyan tayo ng iisang espiritu lahat? Nakilala natin yung larawan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula na ang Diyos na sinasamba natin sa espiritu at katotohanan espiritu. Ang Panginoong Kristo ang larawan ng Diyos na di nakikitang tanda na ginaganap natin sa dakong ito. Amen po ba? Amen. At hindi lilipas yung tanda na pinagpupulungan natin. Nagbabalik tayo ng maraming karangalan at kadakilaan at kaluwalhatian sa Panginoon Diyos buhat sa pasimula ng lalaki ng langit at lupa.
Intindido kumon. O sino po ang nagbabalik ng karangalan sa Panginoon Diyos? Lahat ng gumaganap ng hula na nagpapatotoo, na hindi lilipas. Hindi ba napakapalad natin na ginaganap natin yung katuparan ng hula ng mga banal na propeta, nasaksi tayong lahat sa pagkabuhay na maguli, nagpapatotoo tayo. Ginawa tayo na walang hanggang covenant na inaalala natin ito. Hindi ba tayo ang in-establish at binigyan ng napakadakilang selebrasyon na tayo ang inassembly ng Panginoong Jesucristo ng bunga sa pagkapanganay na nakatalana sa langit ng pagiging bunga natin? Amen po ba? Amen. Na sa pamamagitan ng taong si Jesucristo, nahayagang larawan ng Diyos buhat sa pasimula. Amen po ba? Amen. Kaya nakasulat, sa pamamagitan ng taong si Jesucristo, nahayagang larawan ng Diyos buhat sa pasimula na ang Diyos ay Espiritu. Kaya yung mga nagdi-deny ng larawan ng Panginoon Diyos, hintayin natin at may darating na sumpa sa ating lahat. Pero ako, nung nadidinig nyo, accepted ako sa sumpa. Why? Bakit po? Eto, nadidinig nyo yung katotohanan na ipinapangaral ng ating labi. Hindi na awali sa labi ko yung patotoo eh. Sino nagpapatotoo sa akin? Yung tumawag sa ating lahat. Ang Panginoong Jesucristo. Siya nagpapatunay. Siya nagpapatotoo na nakatalata yung lahat sa langit. Kaya ano sabi? Huwag kayong magalak kung tinatapangan nyo ang mga alakdan sa lupa. Huwag kayong magalak kung tinatapakan nyo ang mga alupong na makamantag na nakamamatay. Kundi magalak kayo sapagkat ang pangalan nyo ay nakatalana sa langit. Amen po ba? O, ano pangalan nung kaharian na nakatalana sa langit na pag-aari at pag-aari sarili ng Panginoon Jesucristo yan? Sino ang naghanda sa langit niya na babalikan niya dito sa mundo? Di ba kaya siya pumunta sa langit? Sabi ng Panginoon Jesucristo, ako'y muling babalik upang ipaghanda ko kayo ng tahanan sa langit. Upang kunin ko yung sarili kong pag-aari. Dahil siya yung umakyat sa langit at pinaghanda tayo ng tahanan sa langit, siya din yung babalik para kunin yung sarili niyang pag-aari. Kilala niya yung sarili niyang pag-aari, yung mga kinahawagan niya at kinawaan niya. Ano sabi sa'yo? At sa akin? I-focus natin yung ating pag-iisip, yung ating puso't pag-iisip sa hula ng mga banal na propeta. Sino nagpapatunay? Sino nagpapatotoo sa atin? Eh, yung tumawag at nahabag sa atin, ang Panginoong Jesucristo po. Amen po ba? Amen. O, tignan niyo yung mga reliyon na nagkakasaganaan sa karangalan, ano? Puro haka-haka ang itinuturo doon sa mga nakikinig sa kanila. Nakilala niyo mo ba hamak na dukha na tao na napapanood yun, narinig niyo sa social media, sa YouTube? Tanungin niyo yung nakangaral sa inyo kung yung reliyon niyo ba, meron bang record sa langit yan? Pagka wala, takasan niyo na yung nakangaral sa inyo. Dahil ang bayan ng Panginoon Diyos, lahat ng sasaksi pagpapatotoo sa ating tagapagligtas, ang bayan niya. Sa pag-iisip niya tayo, nilalang na bayan niya. Sa paniniwala, sa lahat ng magpapatotoo sa tagapagligtas natin, siya nagpapatunay sa iyo at sa akin na tayo ang iglesia ng bundok ng Sayon na itinaganda ng tahanan sa langit. Bunga tayo ng tagapagligtas nating lahat. O ano mangyayari doon sa mga mandaraya? Pararatingan sila ng kahihiyan. Magsisipang lupay-pay sila sa matinding kahihiyan. Amen po ba? Amen. Huwag niyo sabihin hindi. Meron niyang nagpanggap na nangaral Inaangkin na siya, anak ng Diyos Ano nangyari sa kanya? Dito pa lang sa batas ng gobyerno ng Pilipinas nagdudusa siya. Ang Panginoong Jesucristo hindi gumawa ng karakter na siya pinagdusa ng Romano. Bagamat kailangan niyang gawin yung panukala para i-apply natin yung ginawa niya at magkaroon tayo ng testimonya. Dahil kung hindi siya gumawa, wala tayong paghuhugutan ng reaction at opinion. Amen po ba? Amen. Maliwanag po ba sa atin yung reaction? Yun na yun, sabi ng Panginoong Jesucristo doon sa mga banal na apostol
Nakasara yung mga pintuan ng kanilang pinag-diliwangan. Pumasok ang tagapagligtas, transparent. Ano sabi sa kanila? Kapayapaan ay sumain yung lahat. Huwag magulubihanan ng inyong mga kalooban at pag-iisip. Ako nga rin ito, ako'y espiritu, walang laman, walang mga buto. Nagpakilala Panginoong Jesucristo sa kanila. Amen po ba? Amen. O di nakilala nyo ang Panginoon Diyos buhat sa pasimula. Nahayag ang larawan ng Panginoon Diyos na magpakilala sa mga banal na apostol na one true God ang pinaniniwalaan nating tunay na Diyos na sinasamba natin sa Espiritu at katotohanan na nagpapatotoo tayo sa pagkabuhay na maguli. Amen po ba? Amen. Mahirap bang unawain yung sinabi ng Panginoon Jesucristo, ako'y Espiritu. Walang laman, walang mga buto. Kaya ang Panginoon Diyos nagsalita sa pagiging taong si Kristo Jesus upang mahayag yung kanyang larawan na ang Diyos ay Espiritu buhat sa pasimula. Tingnan niyo yung mga hindi sumasampalataya. Ito, babasahin ko na. Unawain natin mabuti ito, mabuti. Amen po ba? Chapter 48 ng Book of John, chapter 12, verse 48 up to 49, up to last verse 50. Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumanggap sa aking mga pananalita ay mayroong isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita, ang siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Kuna natin ang opinion at na-raise ng reaction. Amen po ba? Amen. Hello, people of God. Sa lahat ng followers, sa lahat ng mga pastor, makinig po tayo mabuti. Para maliwanagan din tayo sa huling panahon. At wala tayong maging dahilan sa Panginoon Jesucristo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Kaya, huwag natin ipagpalit sa nakikita natin na nakikinabang tayo sa mundong ito. Ayun, no? Nadinig niyo binasa ko? Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroon isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita, ang siyang sa kanya ay hahatol sa huling araw. Itong narinig yung salita na sinasalita at pinapahayag ko na kinukunan ko na ng reaction, ang salita rin hahatol sa atin sa huling panahon. Kaya yung mga nakakarinig ng salita na pinapangaral ko sa social media na boldness, transparent through social media in the 7th continent all over the nation in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ito rin yung salita na nadinig natin na hindi natin ikabubuhay at hindi natin paniniwalaan ang salita na hahatol sa atin sa muli niyang pagparito. Amen po? Amen. Naunawaan po ba natin kung saan ako kumuha ng reaksyon, ng opinion sa sinasalita ng Panginoong Jesucristo? Facts are pieces of information that are true and are backed by evidence. Tignan nyo. Tignan ang Panginoong Jesucristo ang ebidensya ng pinapahayag kong narinig natin sa social media. Kaya meron tayong katiyakan na talagang pinangahawakan na sa pagparito niya eh. Iingatan natin itong narinig natin na paniniwalaan natin na testimonya na doon ako humuhugot ng reaction. Amen po ba? Amen. At hindi po pwedeng sa mga sikat na mga icon na mga presidente na maraming bansa tayo kukuha ng basehan. Dahil may limitasyon ng kapangyarihan ng mga namiminuno ng bawat bansa. Ngunit ang Panginoong Jesucristo ang pamamahala hindi magwawakas hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Amen. Naririnig niyo po ba ako? Amen. Sa lahat ng mga nangangaral, sa lahat ng mga pastor, sa lahat ng mga ministro. Ito, nakalantad ako sa social media. Naunawaan po ba natin? Ang nagtatakwil sa akin, sabi ng Panginoong Jesucristo, sabi ng nagsasalita, ang nagtatakwil sa akin at hindi tinanggap at hindi tumanggap sa aking mga pananalita ay mayroon isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinalita ang siyang sa kanya hahatol sa huling panahon. Kaya ako ay naaawa doon sa mga nakarinig nung ginawang tanda ng tagapagligtas natin na narinig nakinabang sa mundo nung lalaki ng langit at lupa, kumpleto, nakikinabang na, pati yung buhay na ipinahiram, pinakikinabangan, nadidinig yung salita
hindi pa dinidinig ang Panginoong Kristo. Amen po ba? Amen. Hindi natin hawak ang maghapon. Hindi natin hawak ang buong magdamag. Sa pamamagitan ng salita, nakasalalay ang bawat pintig at bawat taghinga natin. Amen po ba? Amen. Kaya lilipas pa ano mga pagsikapan natin sa mundo, pawang umuulit-ulit lang, ang pawang ang lahat ng mga bagay, ang hangin, umiikot lang sa apat na haligi ng mundo. Umiikot sa silangan, timog, kanluran, at hilaga. Amen po ba? Amen. Pero itong salita na naririnig natin, nananatili ito. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi ng Panginoong Kristo? Ang nagtatakwil sa akin at hindi tumatanggap sa aking mga pananalita ay mayroon isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalitaan siya sa kanya hahatol sa huling araw. Hello! Maging yung mga nangangaral na apostol, yung mga nangangaral ngayon, ito rin yung salita na ipinapangaral ko ang hahatol doon sa kanilang pangangaral. Kung hindi nila ipinapangaral yung katuparan ng Espiritu ng Hula, dahil ang Espiritu ng Hula, ang tagapagligtas, ang facts na ipinapangaral ko, ang kinukunan ko na reaction at opinion. Jesus Christ is the master of divinity. Jesus Christ is the master doctrine of our faith. Jesus Christ is the evidence and minister and author of our faith in the resurrection. Jesus Christ is the principal of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kaya itong mga nangangaral na nagpatiuna na ang inibigay, material na bagay, mga temporary bagay, lilipas pa yan. Pero ang salita na nadidinig natin, na ginawang bese yung puso't isip natin, hindi tayo pinagtatayo ng building para doon siya manahan, kundi mananahan siya sa puso't isip ng nakakarinig, naiimbitahan niya. Dahil sa pagparito niya, kukunin niya at babalikan niya yung gumaganap ng salita na narinig niyo. Amen po ba? Amen. Ano yung klaro sinabi sa iyo at sa akin? Sa pasimula pa lang, itinalaga na tayo eh. Dahil sa pagparito niya maging kawangis na tayo eh. Naunawaan po ba natin yung word of itinalaga? Na sa pagparito niya magiging katulad niya na tayo. Tingnan niyo yung mga ipokrito. Pag may dumadating na sakon at kalamidad, apura pagkapain pabawan, nakala mo, totoong matatakutin eh. Pagka naman, nakasyan yung takot eh, makikita mo na naman yung kapain pabawan sa mundo, ano po? Naku po, talagang yun ang nature ni Satan eh. Kita-kita din, nature ni Satan eh. Saan tumahan si Satan? Doon sa mga dinayang tao. O, tignan niyo yung mga pastor ngayon. Kaya maraming pastor, maraming mga ministro, maraming nakakarinig ngayon. Nauupend eh. Bakit po? Tignan niyo yung bundok na Sayon. Pinaganda ng tahanan ng Panginoon Diyos sa langit yan, maghahari ang tagapagligtas. Hindi magwawakas ang pagkahari ng prinsipe ng kapayapaan dahil sinikap ng Panginoon Diyos na mga hukbuyan. Saan nagaganap ngayon itong bundok na Sayon? Sa archipelago ng bansang Pilipinas, sa sikatan ng araw sa silangan. Dito natupad at nangyari ang hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Nakagagalap po itong salita na pinagtitibay sa puso't isip ng lahat ng mga may pandinig na dito tayo in-establish na foundation eh. Dito tayo in-organize na nabidinig natin, na paniniwalaan natin at ipamumuhay natin eh. Ito yung binhi na hindi nasisira at lumilipas. Ito yung binhi hindi namumulok, na tumatagal sa buhay na walang hanggan. Iniukit sa puso natin yan, sinunat sa isip natin yan. Hindi nawawalay sa labi natin yung binhi. Sa angkan at lahi natin. Alam nyo, yung presensya ng Holy Spirit, hindi ko makayanan, nagagalak ako eh, dahil sa isang hamak at dukha kong kalagayan eh. Pero ito ako sa harapan ng technology. Nagbabalita ng mayroong kapanatagan at kapayapaan at katiyakan ng kaligtasan natin bawat isa. Hindi nyo ako mai-issuean dito dahil walang bayad dito.
Hindi ako humihingi na solicitation kahit sentimo rito. Amen po ba? Amen. Kaya yung spiritual sympathy natin, kung makakaunawa na tayo, ipanalangin natin yung leader ng minamahal nating bansa dahil ang mga prosecutor na lumilitaw, mga evil spirit po yan. Nagnanasa sa mga katungkulan. Masasalansan pa natin itong sinasalita ng Panginoong Jesucristo? Eh si Satanas, may warning na si Satanas eh. Nagpaalam si Satanas eh. Nabasa niyo ang aklat ni Job kung paano tuksuhin ni Satanas. Nakita siya ng Panginoon Diyos, nag-aakit panahon siya sa mundo at saka sa langit eh. Saan kagaling Satanas? Nakita mo yung tapat kong lingkod na si Job, binabakulan mo siya. Sige, kumanaog ka, huwag mong gagalawin ang buhay ng lingkod kong si Job. O, binigyan siya ng limitasyon. Amen po ba? Amen. O ngayon, lahat ng may tatak ng linhi ng patotoo. Isipin natin, bunay-bunayan natin kung pwedeng galawin ni Satanas ang buhay ng mga hinirang at kinahabagan at kinukup ng Panginoong Jesucristo ngayon. Eh, magiging tanda tayo dito sa ilalim ng silong ng mga langit. Magiging tanda tayo sa mga bulaan, mga nakakarami ngayon. Bakit naging bulaan sila? Hindi na sumpungan ng kasinungalingan ng banal na kasulatan. Nangyari yung patotoo. Kaya yung mga nangangaral ngayon, hayag na sila na nagtatago sila sa kadiliman. Nagtatago sila sa kasinungalingan. Amen po ba? Amen. Kaya lahat ng sisikapin ng tao, lilipas lang. Pero lahat ng nakakarinig, dito sa John chapter 12 verse 48 to 49, ang nagtatakwil sa akin, o ayan, sino nagsasalita dito? Ang Panginoong Jesucristo. Ano po? That is the facts of our faith in the resurrection. At hindi tumanggap sa akin, mga pananalita ay mayroon isang hahatol sa kanya. Ang salitang aking sinasalita, ang siyang sa kanya hahatol sa huling araw. Eh, last days na to. Kaya tayo iniimbitahan, ayaw niya tayong mapahamak eh. Naunawaan po ba natin yung mga may pandinig, kaya tayo iniimbitahan. May darating na panganib sa pagparito niya. Huwag kung kailan yung may dumarating na kalamitan, tsaka tayo nagpapakita ng kapaimbabawan. Ano po? Tapatan tayo ngayon. Tapatan tayo ngayon. Maging yung mga pastor na nangangaral, tapatan tayo. Ano po? Huwag tayo magtango sa kasinungalingan ng mundong ito. Naunawaan natin kung gaano kahayag yung dukha at mababa at mahina at mangmang sa sanlibutan na kaharap nyo sa social media para isawala yung malalakas sa sanlibutan. Hiyain yung mga palalo at mga traidor sa sanlibutan. Bakit naging traidor? Bakit naging palalo? Inilihim nila yung larawan ng Panginoon Diyos buhat siya pasimula sa tanda ng patotoo na ibinigay sa ating pinakabaluti natin na hindi lilipas. Hindi masisira yung patotoo na ginawang halimbawa. Forever and ever testimony. Yung ginawang patotoo na binhi na iniukit sa puso't isip ng mga may pandinig na tatalima sa huling panahon. Amen po ba? Amen. Amen. Sumasampalataya ako. Napatay ako sa kasalanan, buhay ako sa katotohanan. Amen po ba? Kasi kung patay ako sa kasalanan, buhay ako sa patay ako sa kasalanan, eh hindi niyo matidinig sa akin ito. Kailangan ko mamatay sa kasalanan para marinig yung katotohanan sa nabi ko na tumataan sa akin yung tanda ng patotoo. Amen po ba? Amen. Nadinig niyo kanina yung pangalan ng tumawag sa akin. Yung nagsubo sa akin, yung Panginoon ng mga hukbo na sinasamahan ako sa katwiran at kapanatagan ng paghahayag ng katotohanan. Hinahanap ng lagi ko yung kautusan ng mga banal na propeta, yung patotoo. At nag-iingat ako sa kaalaman ng paghahayag ng katotohanan na hindi ako umihiwalay sa palatuntunan ng kautusan ng mga banal na propeta
at patotoo ng mga banal na apostol ng Kordero na naghayag ng katotohanan upang maligtas tayong lahat. Nadidinig niyo po ako. Verse 49, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili. Ito, naunawaan po ba natin na? Ito ho ang Panginoong Jesucristo. Sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili, kundi ang Ama na nagsugo sa akin ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang aking dapat kong gawin at sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Naunawaan po natin yung sinasabi ng tagapagligtas sa lahat ng nakakarinig. Sabi niya rito sa verse 49, sapagkat ako'y hindi nagsasalita na mula sa aking sarili. Naunawaan po natin, sabi ng Panginoong Jesucristo, hindi siya nagsasalita na sa kanyang sarili lang. Kundi, ang Ama na sa akin ay nagsugo, ay siya kundi ang Ama na sa akin na nagsugo ay siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. O, tingnan nyo, sino ang nagbigay ng utos sa Panginoong Jesucristo na sinasalita niya na narinig natin? Ang Panginoon Diyos Ama, buwan sa pasimula. O, di ang Panginoong Jesucristo ang utos ng Diyos Ama. Kaya lahat ang hindi sasampalataya sa Panginoong Jesucristo, hindi karapat-dapat na humarap sa ating Diyos Ama sa langit. Yung ibang nangangaral ang ginawa ay rekta na, didiretso na sa Ama. Yung sinasalita ng tagapagligtas hindi kanya yung salita, kundi sa ating Ama na nagsugo sa kanya yung sinasalita niya. Ayaw paniwalaan at ayaw ipakaral ng mga nangangaral ngayon ito. Hindi manananggot yung mga nangangaral pagpalito ng tagapagligtas. Hindi pa nga dumadating, dito lang mapapahiya na ito mga nagpanggap na pinamunahan ng kalooban ng Panginoon Diyos Nagsidami sila Napakarami nila. Nagniningning ang mga karangalan. Akala mo disiplinado. Nung pala, imbalido. Haka-haka pa lang lahat yung pamumuhay nila. Nangungumbi sila at nagaganda kasuutan. Wala tayong mababasa na sinalita ng tagapagligtas. Yung pagandahan ng profile. Wala tayong mababasa na mga tapos ang mga nagsipag-aral, nagniningningan sa posisyon ng mga pangarap sa buhay. Ano ba yung sinabi? Naunawaan po ba natin sinabi ng tagapagligtas natin? Ang sabi sa 49, ng Book of John chapter 12 verse 49, sapagkat ako'y hindi nagsasalita mula sa aking sarili, kundi ang Ama na sa aking nagsugo, ang siyang nagbigay sa akin ng utos kung ano ang dapat kong sabihin at kung ano ang dapat kong salitain. Amen po ba? Amen. Ngayon, pag hindi natin pinaniwala ng sinalita ng Panginoong Jesucristo, ito ang unang utos na sinalita ng Panginoong Jesucristo sa inyong nakakarinig ngayon. Ang Panginoong Jesucristo ang larawan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula na di natin nakikita. Nakita nyo kung ano ang larawan ng Panginoon Diyos buhat sa pasimula? Nagpakilala. Wala nakakita kailanman sa Panginoon Diyos, pero nagpakilala siya sa mga banal na apostol na hinilang niya. Nagsalita. Ano sabi ng Panginoon Diyos sa mga apostol? Ako'y espiritu. Walang laman, walang mga buto. Nadinig po natin. O kaya yung nagkakaila nito, hintayin natin. Ako'y ang pananampalataya ko hindi tayo tatayo payapa Sa lahat ng mga nagkaila ng hulak, hindi tatayo ng panatag at payapa Pero yung pinagkaloob pa ng utos na isinasalita ng Panginoong Jesucristo na ipinapahayag ko ikiniglim at itinitiblan ako sa 7 kontinente sa buong mundo yung inisip sa atin yung kapayapaan at kapanatagan ng paglalakbay natin sa daigdig na ito. Aalisin niya yung mga lakad ng mga sinungaling sa mundo. Amen po ba? Amen. Hello! Ngayon, yung nasasaktan ng mga pastor, yung mga milisyo, pakilala niyo yung iglesia niyo.
Kung yan ba'y nakatala sa langit, pakilala nyo kung ang Panginoong Jesucristo ba, paps ng paniniwala na dinuturo nyo sa mga may pandinig. Eh dito, magsasambulat na tayo ng kahihiyan ngayon dito. Amen po ba? Amen. Transparent dito sa social media. O, ano nangyari? Bakit napadaig tayo sa espiritu ng kadiliman? Eh, hindi nasumpungan ang kasinungalingan itong nadidinig natin. Saan po ba inilagay ang nilalaman ng banal na kasulatan upang ito'y pangaral at yung mga makakarinig magkaroon ng katiyakan at kaligtasan? Saan inilagay? Ang banal na kasulatan, ang nilalaman ng banal na kasulatan ay papangaral sa buong mundo, sa lahat ng may pandinig, nakakarinig na. Sa lahat ng bulag ay mamumulat na ngayon. Sa lahat ng mga tulog ay magigising na sa paniniwala ngayon. Nothing impossible with God. In the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ako'y sumasampalataya na walang imposible sa kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos. Dahil siya ang pumapatay, siya ang bumubuhay. Amen po ba? Amen. Ano, magagawa ng magmamatigas na espiritu sa Panginoong Jesucristo, ay binigyan lang siya ng temporaring mandaya sa sanlibutan. Binigyan lang siya ng limitasyon. Amen po ba? Amen. Naunawaan na natin ito. Pagdating na dito sa verse 50 lang, John chapter 20, ang nakalagay dito at nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na mga sinasalita ko ay ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita sa inyo. Amen po ba? Amen. Nadinig ko ba natin sinasalita ng Panginoong Jesucristo, yung pinaghuhugutan ko ng opinion, ng reaksyon? Hello, people of God! Ay wag na tayong magkunwa-kunwarian ngayon dahil napakapangalan ng huling panahon. Last invitation ito ng Panginoong Jesucristo Kaya yung mga iniimbitahan, binibigyan na tayo ng pagkaunawa para magkaroon tayo ng unity sa isang espiritu at pag-iisip ng tagapagligtas natin. Magbigay galang at respeto na tayo. Magbalik na tayo na nakalulugod na pagpupuri at paghahain ng pasasalamat at pagpaparangal sa Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Ibig sabihin yung mga kaharian ngayon na napakasisikat. Lahat ng inaawit hindi batay sa hula ng mga banal na propeta. Una natin na reaction ng mga awitin nila, magaganda lang pakinggan pero nonsense Amen po ba? Kasi kinumpos ng mga kompositor yan, ang ginawa at inisip, makinamang sa mundo. Ano po? Maging sikat na mga awit. Pag tinanong natin ng Panginoon Diyos kung nalulugod pa siya, andito rin siya panukala na binabasa natin na hindi na siya nalulugod sa mga nag-aawitan na hindi batay sa hula at hindi mga bago yung inaawit. Sino ba nag-compose nung inaawit natin mga bagong awit na batay sa kasaysayang ginawa ng Panginoon Diyos ay pinakilala yung inaawit natin. Naunawaan natin yung pinagkukunan ko na reaction. Jesus Christ is the master of doctrine and divinity. Jesus Christ is the principal of our faith in the resurrection. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga pastor ngayon nalilitaw na ang mga mananalasan magiging depender pa sa katayuan nila ngayon Hello? Ganyan talaga yung mga liar Sa huli dumidepensa, pero wala nang maging depensa pa. Amen po ba? Transparent ito. Transparent po yung ginawa ng Panginoon Diyos na hindi ilipat, hindi masisira, mananatili na itong tanda sa puso at isip at alaala natin at paniniwala natin bawat isa hanggang sa muli niyang pagpalito. Ano sabi? Itinalaga ako na kayo maging katulad ko sa muli kong pagpalito. Amen po ba? Amen. Kaya ako'y nahabag sa mga nakakarinig ng katotohanan na hindi ko maramdaman yung mga paninindigan at kauhawan at pananabik sa Panginoong Jesucristo para mag-alay ng nakalulugod na pagsamba para papurihan at pasalamatan ng Panginoon Diyos na lumikha ng langit at lupa.
sa lahat ng mga bagay na nilalagi natin sa sanlibutan ito. Amen po ba? Siya bumago ng lakad natin eh. Hindi kaya ng sino man marunong at tanyag na tao to sa buong mundo, kundi isa lang ang pangalan ng nagbigay ng bagong lakad natin. Amen po ba? Amen. At yung ibinigay sa ating binhi, hindi lumilipas, kundi nahayag sa buong mundo yung binhi. Nadidinig na marami binhi. Mananahan yung binhi sa puso't isip natin eh. Lalago sa puso't isip natin yung karunungan, yung kaalaman at pagkaunawa eh. Maghahatid sa atin sa kaligtasan. Ang Panginoon Jesucristo ang pintuan ng mga iglesia na papasukan sa kalangitan eh. John chapter 10 verse 9. Pakibasa po, ano nakalagay dyan? Kanino ang pangalan eh, wala na tayong papasukan pa sa kalangitan, kundi isa lang yung pangalan na ibinigay para makarating tayo sa kalangitan dahil Jesus Christ is the door of heaven. Ako ang pintuan, ang sino man taong pumasok sa akin ay siya'y maliligtas at papasok at lalabas at makasusumpong ng pastulan. Purihin ang Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na ating tagapagligtas sa kanyang buhay at makapangyarihang salita. Naunawaan po natin, sabi ng Panginoon Jesucristo, ako ang pintuan na pinapasukan ng aking mga tupa. Makakasumpong ng pagkain, lalabas, at papasok. O sino naghanda ng pagkain nating espiritual? Di ba ang Panginoon Jesucristo ang naghanda ng pagkain hindi napapanis, tumatagal sa buhay na walang hanggan? Sino nagpapastol sa bundok ng Zion? Ang prinsipe ng kapayapaan. Sino ang nag-foundation sa bundok ng Zion? Sino ang nag-establish sa bundok ng Zion? Sino ang gumawa ng daan at katotohanan patungo sa kaligtasan natin sa kalangitan? Isa lang ang pangalan ng paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Sino may dala-dala ng gantimpala pagparito niya? Ang tagapagligtas natin. Kaya yung mga God servant, nadidinig yung patutuo sa labi, hayag sa social media, boldness. Amen po ba? Amen. Tingnan niyo yung mga mandaraya. Anong ginagawa? Pinipilit na salansangin ng katotohanan. Kaya lang, nadidinig yung salita na sinasalita ng tagapagligtas. Ito din salita na nadidinig natin na wala tayong magiging dahilan at sa atin ay hahatol ngayon sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. At dito rin tayo aariing ganap at aariing banal sa salita na paniniwalaan natin na inihahayag sa social media. Na ito yung tagda ng patotoo na wala akong nararamdaman na takot at pangamba, wala akong nararamdamang alinlangan, kundi inspirado yung puso't isip ko. Amen po ba? Naninindigan ako sa patotoo sapagkat ito ang baluti. Ito ang armor na sandigan ko doon sa mga prosecutor na nagsilitawan na hinihina at inililihin itong patotoo. Amen po ba? Amen. At dito matatanyag ang minamahal nating bansa dahil dito naganap ang hula ng mga banal na propeta. Dito pinagtibay sa bansang Pilipinas ang katuparan ng katotohanan na pinaniniwalaan natin na nagpapatotoo tayong lahat. Amen po ba? Amen. Naunawa natin kung sino pumisan, kung sino nagpisan sa ating lahat sa pamamagitan ng paniniwala at karunungan at kapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo na magpapatotoo tayo sa pagkabuhay na magmuli. Naunawaan po natin, may isang salita na narinig tayo na siya kahatol sa atin sa muli niyang pagparito. Kaya lahat ng mga listeners, wala na tayo magiging dahilan dito na hindi natin ito madidinig, mag-uumapaw ito hanggang kalangitan. At wala na sa huli ang pagsisisi. Dahil talagang inaakay tayo ng Panginoong Jesucristo upang tayo bigyan ng katiyakan sa buhay na walang hanggan at hindi tayo mahatulan ng salita na ikabubuhay natin na narinig natin sa media. Amen po ba? Amen. Ang sabi ng Panginoong Jesucristo, at nalalaman ko na ang kanyang utos ay buhay na walang hanggan. Ang mga bagay na ito sinasalita ko ayon sa sinabi sa akin ng Ama, gayon ko sinasalita sa inyo. Naunawaan po natin, Amen. yung salita na narinig natin ay buhay na walang hanggan. Eh ngayon, kalayaan natin to kung gusto ba natin ang buhay na walang hanggan. Nadidinig na natin itong
tinig ng tagapagligtas natin na itiniwala natin yung puso't kaisipan at paniniwala natin eh. Nasa sa atin na lang kung gusto natin magkamit ng walang hanggang buhay. Ano po? Ako bilang katulad ng tao, ayoko na pong magdusa pa sa impyerno. Ayoko pong dagdan ako ng pangalawang kamatayan sa impyerno, pagdurusa. Sa maiksing panahon na magiging maganda buhay ko sa mundo, ang kahalili naman pala ay pagdurusa sa impyerno na walang hanggan. Nako, ako po inspirado na mga alum sa ating iisang Diyos na tunay na nadinig natin yung kanyang salita. Hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na saksi ko sa pagkabuhay na magmuli. Sino nagayag nito? Si Apostol Pablo. Sabi ni Apostol Pablo doon sa mga taga-Korinto, sa mga iglesia sa taga-Korinto na may mga tatak ng patotoo, hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo sapagkat siyang kapangyarihan ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ng Jesucristo na saksing tapat sa pagkabuhay na magmuli. Kung hindi yung tanda ng patotoo, na paniniwalaan natin, na narinig natin ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos na mananahan sa puso natin at isip natin, na hindi na umalay sa nabi ng mayroong relasyon sa tagapagligtas. Amen po ba? Amen. So, tingnan niyo yung daraya ng mga mangangaral. Saan tayo magsisipagtago ngayon? Wala na mga pagtatago sa dilig na hindi mahayag sa katotohanan ngayon. Hello? Hayag na to. Kaya, intay na lang natin dito ngayon yung kahatulan. Lumalatag na ito sa buong mundo ngayon. Through social media. That is break news. Amen po ba? Amen. Naunamaan natin yung katalinuhang pinagkukunan ko ng reaksyon at opinion ko. Napaka-legit. Iginawa tayo ng reality covenant ng Panginoong Jesucristo na forever and ever covenant. That is the Ark of Covenant of Jesus Christ in the resurrection. Ito yung pasampasan ko ngayon. Amen po ba? Sa isang mangmangat, mababa at dukha kong kalagayan na nilalait at hinahamak at kinukot siya, pero nagagalak yung puso't isip ko ngayon. Napakatakila kong uling panahon na binigyan tayo ng forever and ever victory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Ano bilin sa atin? Pakibasa nga po yung 1 Peter chapter 2 verse 6. Verse 6, chapter 2 verse 6 and 9. Ano yung sinabi dyan ni Apostol Pedro? Sapagkat ito ang nilalaman ng kasulatan. Narito, aking inilalagay sa sayo ng isang batong panulok na pangulo hirang mahalaga at ang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Datapot kayo isang laing hirang, isang makaharing pagkasaserdote, bansang banal, bayang pag-aaring sarili ng Diyos, upang inyong ipahayag ang mga karangalan niya ang tumawag sa inyo mula sa kadiliman hanggang sa kanyang kagilaginala sa nakaiwalagan. Purihin ang pagkabasa ng buhay at makapangyarihan ng salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ng Jesucristo sa dakong ito, sa buong sangkatauhan. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Nadinig po natin ang bundok ng Sayon, pinili na bayang sariling pag-aari upang itanyag natin yung larawan ng tumawag at nahabag sa atin bawat isa sa madilim na dako ng sanlibutan. Dahil nabatbat na ng lakad na mga mula ang mangaral ang sanlibutan. Hello? Naunawaan po natin kung ano pangalan ng bayan, pinili na sariling pag-aari na itinatanyag natin yung larawan ng tumawag sa atin bawat isa. Nasaksi tayo sa pagkabuhay na maguli. Iglesia ng bundok ng Sayon, ang ipinaganda ng tahanan sa langit. Sige, doon sa mga sikatang relihiyon, ipakilala nyo rin yung relihiyon nyo kung yan ba'y may-record sa langit. Kung may gagamitin kayo na verses na paghuhugutan natin ng pagkakakinanlan na kumakatawan sa pag-iisip ng tagapagligtas. Naunawaan natin ang bundok ng Sayon ay kumakatawan sa prinsipe ng kapayapaan. Kumahatol na ngayon. Amen po ba? Amen. Nakita na ni Apostol Juan ito, yung magaganap sa huling panahon.
Kaya nahabag ako dun sa mga nakakarinig na malapit na sa kaharian, pinipilit pang layuan ng pag-ibig ng Panginoon Diyos. Titignan ko kung ano magiging tagumpay ng paglalakbay. Mamasdan ko at obserbahan ko. Ano po? Ano ang bilin sa ating lahat? Mag-iingat tayo sa mga bulaang makangaral ngayon. Si Satanas, araw at gabi, umatungal na. Naghahanap ng masasila, naghahanap ng mga kasama sa impyerno. Naghahanap si Satanas ng mga kasama araw at gabi na magdurusa sa impyerno. Amen po ba? Bakit po may impyerno? Maraming mga nakakarinig ngayon na hindi tatalima eh. Saan tinihanda? Sa pagdurusa, araw at gabi. Amen po ba? Pero yung gaganap dito eh. Ano pangako? Buhay na walang hanggan eh. Nasa sinasalita ng tagapagligtas eh. Amen po ba? Amen. O di exempted tayo doon sa pagdurusa. Kung hindi natin ito, paniniwalaan natin. Amen po ba? Amen. Kaya ano sabi dun sa Revelation chapter 22 verse 7? Sa lahat ng nakarinig ng aklat ng hula na ito, ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng hula ng aklat ng mga banal na propeta. Nabasa niyo yan sa Revelation. Ang Panginoong Jesucristo ang katuparan ng aklat ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Ang Panginoong Jesucristo sa isip, sa salita at sa gawa, ang huling propeta ng mga propeta na tumatahan sa iglesia ng bundok ng Zion. The same yung bundok ng Zion during the time of King David and the last days. That is the same kingdom of God in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. That is the same kingdom recorded in heaven. Amen po ba? Amen. Ano ang nakalagay doon? Hindi lilipas itong ibinigay sa ating tanda eh. Hindi mayayanig, ano po? Hindi magagalaw, nananatili forever and ever. Yung tanda na ikinabubuhay natin na nagpapatotoo tayo ng Diyos sa Espiritu, walang laman, walang mga buto. Nakilala po natin, naghayag sa atin, nagligtas sa atin. Ano sabi ng Panginoon Diyos ng Propeta Isaias? Kayo ang mga saksi ko, ako ang Diyos nyo, kayo ang bayan ko. Ako'y nagligtas sa inyo, ako'y nagpakilala sa inyo, ako'y naghayag sa inyo. Kayo ang saksi ko, kayo ang bayan ko, kayo ang templo ko. Ako ang Diyos nyo. Amen po ba? Amen. To God be the glory in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya nakagagalak itong pagsamba natin na may paggalang at respeto at pagkatakot sa salita ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Nagbabalik tayo ng walang hanggang karangalan at kadakilaan at papuri at karangalan sa Panginoon Diyos bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay na pagmuli. Nakalulugod na pagdiriwang sa kanyang pandinig sa kalangitan. Nakalulugod na mabangong hain at samyo sa kaharian ng kalangitan, ang bundok ng Zion na bayang pinili ng kinalaga niya at itinatanyag natin yung larawan ng tunay na Diyos natin na ang larawan ng tunay na Diyos natin ay Espiritu at katotohanan na tayo ang hinahanap ng ating Ama na kanyang bayan banal na sinikap niyang itayo sa huling panahon na naghahain ang nakalulugod na awitan ng mga bagong pagpupuri at nagbabalik ng maraming pasasalamat at karangalan at kaluwalhatian at kadakilaan magpakailan-kailan pa man. So ano sabi ng tagapagligtas natin na binigyan tayo ng kapanatagan, binigyan tayo ng kapayapaan sa paghihintay at mabuting kapalaran. Ako ay madaling paparito, sabi ng tagapagligtas natin. Kaya muli, binabati po namin kayong lahat ng mga nakarinig, ng mga followers ng tagapagligtas ng kapayapaan ay sumaating lahat bilang saksing tapat sa pagkabuhay na maguli ng ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas na si Kristo Jesus. Amen. 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 Thank you, Lord.
Thank you, Lord God Almighty, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. God bless people of God, people of Zion, to all followers and listeners and believers of God in the resurrection of our Lord Jesus Christ. Come and follow, be watchman, be God's servant, be watchman, be listen and watchman in the second coming of Jesus. Maraming pong salamat sa lahat ng mga followers at nakarinig ng tinig ng ating tagapagligtas na paniniwalaan na binigyan tayo ng gantimpala ng kaligtasan na sariling mana na pinaghanda ng tahanan sa langit. God bless people of God. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord God, in the name of our Lord Jesus Christ in the resurrection. Kaya nga mga kapatid at mga kaibigan, patuloy tayong magpasalamat sa Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng ating Panginoon Jesucristo, nahayag sa ating pagkaunawa ang wangis o ang kaluwalhatian ng larawan ng ating Panginoon Diyos sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng pagkabuhay ng muli ng ating Panginoon Jesucristo. Mga minamahal ng mga kapatid at mga kaibigan, patuloy na sa Diyos natin itaas ang lahat ng papuri, pagdakila at pagsamba at ang ating pasasalamat. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Patuloy natin ipahayag mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Patuloy natin itaas ang ating dalangin na pasalamat sa ating Panginoon. Ama namin Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo na nagpakahayag sa amin, na ginawa mo yung tagapamagitan upang ang salita mo magtawi sa kanyang bibig at sa palathayanan ng lahat ng mga nakikinig. Nagdadala kami Panginoon sapagkat sa pamamagitan ng kapangyarihan ng iyong salita, nauunawaan namin Panginoon ang konsepto kung bakit ang lahat ng mga bagay ay ginawa mo sa pamamagitan ng aming Panginoon sa Kristo. Amen. Salamat Panginoon sapagkat siya ang halimbawa na ginawa mo upang matuto kami lumakad ayon sa iyong kapila at panginoon. Amen. Salamat Panginoon sapagkat sa katatagan ng pananampalataya na patuloy mo ginagawin sa amin. Ito'y maghahatid sa amin sa tiyak at tumpak na layunin ng aming pananampalataya sa makatibagay ang kaligtasan ng aming mga kaluluwa. Amen. Salamat Panginoon sapagkat ikaw din ang nagdakanda ng lahat ng mga bagay at binagay mo rin sa kapanahunan na ang iyong salita ay patuloy ng madidinig ng lahat ng mga taong tumatahan sa lusan ng itan. Amen. Upang sa pagkadilig ng iyong dakila at wala ng salita Panginoon, sampalatayanan ito at sama-sama na kami makapagtaas ng mga awitin ng pupupuli, pagluwalhati, pagdakila at pagsamba sa iyong dakong likuran sa sangalan. Amen. Salamat Panginoon sa pamamagitan ng iyong mga lingkod. Tunay na ang iyong salita ay nagpapahayag at ikaw din ang aming pinagtitiwalaan na sino mong makadinig. Ikaw ang magbubukas ng pusong pag-isip ng sino mong tao nakahabagan ng makaunawa ng iyong dakila at banal na kahayagan. Amen. Purihin ka Panginoon, magbuhat-buhat at pagpasawalang ng sa pangalan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon ng
Mga tayo, mga minamahal ng mga kapatid, ang magsipagsali. Amen. Amen. Amen.